Long distance na relationship, paano ba ito mag-work? Simple lang, panoorin nyo itong video na to. Number 1, ano ang dapat yung gawin? Invest in long-term projects or plans. Ang importante lang sa inyo, palagi nyong pinag-uusapan is yung daily life nyo without investing either financially, time, at hindi nyo pinag-uusapan about sa long-term na future nyo, kung ano ang plano nyo in the future, kung magbi-business ba kayo, kung saan kayo maninirahan, kung ano yung mga future plans nyo, then your relationship, your LDR, walang patutunguhan yan. Okay? That is why I encourage you that you need to invest in long-term plans or projects. At least, dun kayo mas na-excite. Meron kayong pinag-uusapan, meron kayong pinagpaplanuhan, meron kayong pinaglalaanan ng finances nyo. Invest. Pag-usapan nyo kung gusto nyo mag-business, pag-usapan nyo. And in that way, mas nararamdaman nyo yung involvement nyo sa isa't isa kahit mag-LDR pa kayo. Okay? Number 2 na dapat nyo gawin, quality time. You know, wala nang problema sa panahon ngayon sa dinami-dami ng cellphones, internets, social medias, any platform na pwede kayong mag-usap. Hindi na problema ang LDR, but ang problema dito, kapag hindi nyo alam ang quality na communication over quantity. Actually, mas nakakasira pa ng relationship ang quantity communication. Ano ba ang quantity? Yung palagi nga kayong nag-uusap pero wala namang kwento yung pinag-uusapan nyo. Walang, parang kumain ka na ba? Naligo ka na ba? Ano bang ginawa mo? Ano ba? There's nothing wrong with that. Lalo na sa una pa lang ng relationship nyo, may kilig. Pero habang tumatagal, walang kwenta mga yon. And most of the time, mauumay ka kapag palagi kayong mag-uusap. Lalo na kung oras-oras, minuto kayo na lang nag-uusap. And that is very dangerous sa LDR kasi kapag naumay kayo sa LDR, madali lang kayo ipagbalit. Madali lang maghanap ng iba. Why? Kasi walang nakabantay. So, ang point ko dito, ang gusto ko na gawin nyo is that quality na communication. Ibigyan ko kayo ng example. Nung panahon nang wala pang internet, ano ba yung ginagamit ng mga ninuno natin to communicate with their loved ones? Sulat. Pero kahit sa sulat lang, hindi nila nakikita face-to-face sa screen nila, andun pa rin yung pagiging faithful nila, loyal nila sa kanilang partner. Why? Kasi yung communication nila is that quality. Kahit minsan-minsan lang sila nagsusulatan, quality. Yung mga kwento nila doon, yung mga content ng kanilang mga sinusulat is that quality na basahin. Hindi quantity, kundi quality. So, mag-invest kayo or mag-focus kayo sa quality. What does it mean? Magkwentuhan kayo deep. Hindi lang about sa inyo, hindi lang about sa weaknesses nyo, kundi palalimin nyo pa ang pag-uusap nyo in a way na parang ayaw nyo nang magpaalam na matulog. Mag-unaan na lang kung sino matulog. Ang point ko dito is that kahit paminsan-minsan lang kayo, once every week, twice or thrice every week, kung meron namang quality sa inyo, may sharing sa inyo na kahit ilang oras ka nag-uusap, hindi ka na umumay, then tatapatin nito ang araw-araw kayo, oras-oras kayong nag-uusap, nagchatsatan. Trust me, quality over quantity. Okay? Number 3 na dapat niyong gawin is that you need to accept the reality na nasa LDR kayo. A lot of you want to fight or resist LDR, that is why nagiging anxious kayo. Nai-stress kayo. Kung maaari lang sana, hindi na tayo LDR. Dahil sa mindset mo na yon, gusto mo na madaliin yung pagiging LDR nyo o gusto mo na andyan na sana siya para mayakap ka niya, para mahalikan ka niya. And in that way, na-stress ka, nagiging anxious kayo. In that way, nagiging toxic kayo sa totoo lang. Kasi you want to fight the LDR, hindi nyo tinatanggap. Tanggapin nyo ang LDR that magkalayo kayo sa ngayon. But just a matter of time, mag-meet din lang kayo. May panahon para mag-meet kayo. Then you want to resist. Kasi in that way, pinipilit mo na pwede lang sana hindi tayo mag-LDR. Kapag hindi nyo naibigay ng partner mo, magagalit ka, maiinis ka, masisira yung moment nyo. So don't fight LDR. You need to accept it. That is just a matter of time. Magtiis muna kayo dahil magkikita rin kayo. Okay? Don't be anxious. Number 4 na dapat mong gawin ay believe in your relationship. Believe in your LDR na mag-work ito, na magkikita din kayo. Kasi once na
inisip nyo or inisip mo na malabo na mag-work ang LDR sa inyo kasi more on touchy kayo, more on physical contact kayo, then hindi talaga mag-work ang relationship nyo. But kapag yung mindset nyo is that you believe na mag-work ang relationship sa inyo, na kaya nyong magtiis, na kaya nyong maging faithful, na kaya nyong mag-stay na loyal or faithful sa partner nyo, then mag-work ang LDR nyo. Pero kung opposite, nasa isip nyo pa lang, alam nyo na hindi mag-work ito, imposible ito, kailangan namin ng physical touch, kailangan namin ng sex, then hindi talaga mag-work yan. So kung gusto nyo mag-work, you need to believe na kaya nyo. And last but not the least, na may advice ko sa inyo kung gusto mag-work ang relationship nyo is that magkaroon kayo ng personal life. Masaya. Or maliban sa LDR nyo or time nyo sa isa't isa, yung pag-uusap nyo sa gabi, ganun, ano man yung oras nyo, make sure to establish your own personal life na maging masaya ka sa ginagawa mo kasi it will affect. Kapag hindi ka masaya sa tinatrabaho mo, sa ginagawa mo ngayon, maapektuhan yung relationship nyo, LDR. That is why very important na establish nyo yung relationship nyo sa mga kaibigan nyo, i-enjoy nyo yung buhay nyo, mag-focus kayo in building your life, your personal life, maging happy kayo, and in that way, maapektuhan yung LDR nyo. In that way, mag-work yung LDR nyo. Kasi dapat yung mindset nyo, someday, somehow, magsasama rin kayo. That is why, i-enjoy nyo lang. Kasi trust me, kapag nagsama kayo, mamimiss nyo din na mag-LDR. That is the truth. Kapag palami mong kasama yung partner mo, mauumay kayo. Mamimiss nyo mag-LDR. That is why habang LDR kayo, i-enjoy nyo yung pagiging LDR nyo. Mag-focus kayo sa ibang bagay. Building your business, building yourself, enhancing your skills, talents. Enjoy nyo yung buhay nyo. Magkaroon kayo ng personal life na masaya. In that way, magre-reflect yan sa relationship nyong dalawa. And, ito talaga ang pinakamatindi na advice ko, bonus ko lang, is that make sure to establish your relationship with God. This is very important. Sa panahon ngayon na sobrang grabe na ang kasakiman, kasalanan sa mundong ito, temptation, tukso sa mundong ito, you cannot able to avoid them without the help of our Lord Jesus Christ. Without the power to resist those things, to resist every temptation sa inyong buhay. It is very impossible. It is so hard. Kaya mo lang maybe sa ngayon, pero bukas kapag nag-away kayo, kapag nasaktan ka, kapag nalaman mo na meron siyang ginawa, matutukso ka rin. Why? Kasi you are weak whenever that there's no God, there's no Jesus inside you. That's why I encourage you that first and foremost, before tayo na mag-build ng relationship natin sa mga mahal natin sa buhay, sa partner natin, build your relationship with God, and surely God will establish your marriage or relationship with your opposite sex. So please allow me to pray for you just a little bit. Okay? Lord Jesus, help him, help her, Lord, to live or to abide in the relationship that you already started, that you already established. The fact, Lord, that he or she is here right now, listening to my voice, it means you called him or her for your glory and for eternal life. I thank you so much, Lord. Bless him, bless her in Jesus' name. Amen. So, yan lang po. Maraming salamat. I hope na meron kang natutunan. God bless and shalom.